Mainit na tinanggap din ng mga Pilipino sa Hong Kong nitong weekend si Vice President Sara Duterte. Sa kanyang speech ay nagbiro ang bise na tatakbo raw siya sa 2028 presidential elections. Pero biro nga lang ba ito? Nagbabalik si Hannah T. Sa tulong ninyo, sa kampanya ninyo, sa suporta ninyo para sa akin at sa boto ninyo noong nakaraang halalan noong 2020. At sa susunod na halalan sa 2020, joke lang. Dumagundong ang hiyawan sa stadium na ito sa Hong Kong matapos pabirong nagpahiwatig si Vice President Sara Duterte ng kanyang kandidatura sa 2028. Dumalo siya sa pagtitipon ng mga OFW bilang pasasalamat sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Malaki raw ang ambag ng OFW votes sa pagkapanalo niya bilang bise noong 2022. Dahil kayo lang po ang sumusuporta sa OVP, ang buong gobyerno po ay iniwanan na po ang OVP. Maraming salamat. Kaya sinisikap daw ng OVP na maabot ang lahat ng sulok ng bansa. Hindi raw siya makapagbitiw sa pwesto dahil sa ramdam niyang init ng suporta ng publiko sa kanya. Sinabi rin ni VP Sara na kailangan niyang humingi ng paumanhin sa mga botante dahil sa di umano'y scam na kampanya ng kanyang dating unit team partner na si Pangulong Bongbong Marcos. Bagamat hindi niya ito idinetalye, sinabi niyang may ilang mga taga-suporta raw na nagrereklamo at sinasabing scam ito. Matatandaang lumalim ang hidwaan ng BBM Sara tandem noong 2024. Akala ko kasi, ito na naman tayo sa maling akala. Gusto niya ng mas magandang bayan, mas maayos na Pilipinas kung ano yung pinagdaanan natin noon. Kasi ang plataforma namin nung tumakbo kami, unity at continuity. Sumusunod lang daw siya sa yapak ng kanyang ama na dapat laging may bagong maiaambag sa bayan. Gaya ni dating Pangulong Duterte, naging alkalde rin si VP Sara ng Davao City. Hindi pala lahat ng tao pareho ko mag-isip. Yun yung naging problema. Pinayuhan din daw siya ni KOJC leader at senatoriable Apollo Kibuloy nang bisitahin niya ito sa piitan. Ayon raw sa pastor, posibleng may dahilan ng lahat, kahit kawawa ang taong bayan at nabubunto naman sa bise ang sisi sa mga nangyayari. Iniisip ko na lang, nako, sinabihan ako ni Pastor Kibuloy, you are there, you are where you are intended to be by God. Exactly where you are. Kaya naman, malaki raw ang pasasalamat niya sa kanyang ama kahit tough love daw ang pinaranas nito sa kanya noon. Si Tatay Digong din ang nagtulak sa kanya para magpursige sa law school. Siguro kung hindi niya pinilit, hindi ako ganito ka-confident sa aking ginagawa. Kahit nasa isang event ng PDP, hindi raw siya mag-eendorso ng kandidato. Pero hiling ni VP Sara sa supporters niya, mamili ng tama sa darating na halalan. Sabi ko nga sa inyo, nadala na ako, na-scam na ako, nabudol na ako. Una, huwag natin ibenta ang boto natin. Legal na raw ang vote buying ngayon na nasa forma ng ayuda, gaya ng tupad at AIX. Hinikayat pa ng bise na himayin ang mga pangakong napako ng mga kandidato sa mga nakaraang termino nila. Hindi rin daw dapat iboto ang isang kandidato dahil lang sa kanyang kasikatan o kaya na may bahagi siya ng political dynasty. Dahil ako ay produkto din ng political dynasty. Galing ako sa pamilya ng mga politiko. Hindi dahil Duterte ang apelido ay iboboto nyo na. Pag-isipan ninyo
Ano ba ang dala niya sa lamesa? Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel.